Nakakaisang hakbang pa lang ako papasok, napabigwas na ako pabalik. Dahil may humawak sa bewang ko at hinila ako pababa kaya hindi ako nakapasok ng tuluyan sa kotse ni Von. Nang lumingon ako sa direksyong yun ay nakita ko si Trevor na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong short. Medyo basa siya. May dala rin siyang payong at madilim ang titig sa akin. Agad namang dumapo ang tingin ni Von sa lalaking kaharap ko. Nagtataka siguro kung bakit bigla na lang may lalaking humila sa akin. Lumapit siya at bahagya akong hinila. "Pre, sino ka ba? Anong problema mo?" Tanong pa niya. Sandali pa siyang tumitig sa akin bago binaling ang matalim na tingin kay Von. "Susundiin ko lang ang asawa ko. Got a problem with that?" Padabog akong sumakay sa kotse ni Trevor at agad na humalikip-kip. "Ang rude mo naman." Halos hampasin ko ang harapan ng kotse. Siya na may sumakay na sa driver seat nang nakakunot ang noo. Nang makaupo siya, binalingan niya ako. "What's the rude in telling that you're my wife?" Tinapunan niya ako ng tingin bago i-start ang kotse. Napairap ako sa sagot niya. "Sana man lang tinawag mo ako. Hindi yung hihilahin mo na lang ako ng ganon-ganon na lang." Pagsasabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano lalong kumunot ang noo niya sa rear view mirror. He scoffed. "Teka, hindi ba dapat ako ang nagagalit dito? Dahil nakita kitang sumasakay sa kotse ng iba?" Pinaningkitan niya ako ng mata. Napahinto ako at nag-iwas ng tingin. "Von just offered, okay? Kasi umuulan, baka kasi stranded yung susundo sa akin." He sighed. "Kahit bumagyo pa o lumindol, sisiguraduhin kong makakarating ang susundo sa Tarya." Napanguso ako sa sinabi niya. "Who's that guy by the way?" Talagang may gana pa siyang tanungin kung sino ako. May halong bahid ang inis ng boses niya. "A friend," I answered casually. "A friend ha?" He clicked his tongue inside his mouth. "Kaibigan nga," napairap ako. Tumango siya pero alam kong hindi pa rin siya kumbinsido. Lahat ng frustration niya ay ibinigay niya sa manibela, kaya kapag nililiko niya ito, lumalabas ang malalaking ugat sa kamay niya. "Where's my kiss?" Tanong niya matapos ang sandaling katahimikan. Ang mata niya ay nasa kalsada pa rin. Napabuntong hininga na lang ako at lumapit. Pagkatapos ko kasi sa school, lagi ko siyang binibigyan ng halik pagdating sa bahay o kung kailanman kami magkita. Nilapit ko ang labi ko sa mukha niya para mahalikan siya sa pisngi pero bigla siyang humarap sa akin kaya nagtama ang mga labi namin. Napailing na lang ako at siya na may ngumisi na parang nanalo. Nasaan nga pala si Kali? Dahil kung siya ang sumundo sa akin, sino ang nagbabantay sa anak namin? "Andon si ma'am, umuwi na kanina." I nodded. Inaya ko siyang mag-drive-thru muna dahil nagugutom ako. "Order mo?" Tanong niya. "Burger lang sa katubig." Tumango naman siya at agad sinabi ang order ko. Umikot na kami para kunin ang order. Pagbuklat ko sa paper bag, ay yung mga sinabi ko lang kanina ang naroon. May isa ring fries at regular ang size. "Hindi ka umorder?" Tanong ko sabay tingin sa kanya. "I'm not hungry," sagot niya. Hindi ko lang siya pinansin at nagsimula ng kumain. Inalok ko siya ng fries at inapat na iyon sa bibig niya. Nagulat ako nang pati ang daliri ko ay sinubo niya. "Trevor!" Pagsaway ko. Tinawanan niya lang ako at nagpatuloy sa pagdadrive. Nang makarating kami sa bahay ay agad akong sinalubong ng anak ko. "Mami!" Tawag ni Kali. Inakay ko siya papunta sa akin at niyakap. "I miss you, baby." I kissed his forehead. "Ako, hindi mo miss?" Singit ni Trevor galing sa likod ko. "Psst, asa ka." Saka ako umakyat ng kwarto. I heard him chuckled and warned me. Pagdating ko sa kwarto ay naligo agad ako. Naambunan nga pala ako kanina. Nang lumabas ako sa banyo ay nasa kama na si Trevor. Bagong ligo rin. He's wearing his usual sleepwear, boxers and sando. Sa study room niya siguro siya na nalamin.
Lumakad ako papunta sa closet at nagsuot ng nighties. I chose a sleeveless purple dress nighties. Pagkatapos magbihis, naupo ako sa harap ng salamin at sinuklay ang buhok. Tumingin ako sa refleksyon at nakita si Trevor na nakaupo sa kama at mariin ang titig sa akin. Nakapatay ang ilaw kaya mas depina ang laki ng katawan niya sa dilim. At kahit na walang ilaw, alam na alam kong matalim ang titig niya sa akin. Nakapatong ang talampakan niya sa kabilang tuhod habang ang mga kamay ay nakatukod sa kama namin. He's looking at me intently, like a predator guarding his prey. "What?" I asked, bahagyang natatawa. He breathed. I still couldn't forget what happened earlier. Kumunot ang noo ko at inalala ang mga sinasabi niya. Alin doon? Ang nagpabasa ako sa ulan o iyong pagsabay ko dapat kay Von? Both, Tarya, both. You always make me fucking jealous with the boys around you. Kung pwede lang maging sa school ay sumama ako sa'yo. He shot. Napairap na lang ako at ibinaba ang suklay sa drawer. Humarap ako sa kanya nang nakaupo pa rin sa harap ng salamin. Ewan ko sa'yo, Trevor. Para ka na namang bata kong umasta. Sa tingin mo ba, lilingon ko pa ako sa ibang lalaki? Asik ko. Ikaw hindi. Sila oo. Kung makikita mo lang ang tingin sa'yo ng mga lalaking iyon sa eskwelahan mo. He rolled his eyes. I licked my lips. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinaplos ko ang matalim niyang panga at hinalikan iyon ng sandali. Tumingala siya sa akin at pinantayan ang aking titig. Hanggang tingin lang naman siya. I'm yours, right? Then I leaned on him more. Naramdaman ko sa kamay ko ang pagiging igting ng kanyang mga panga. He swallowed. Stop teasing me, Tarya. You won't like it. Umiling-iling siya. Then make me like it. I ran my fingers through his rock chest, teasing him more. His eyes went darker. I'm not in myself and I'm jealous. Brace yourself. Pagkasabi niya noon ay hinapit niya ang bewang ko at hiniga ako sa aming kama. His hands were fast that I didn't notice they're already on my breast. I will give all my frustration in this bed with you it on tonight. Sa kaniya ako siniil ng halik. The strap of my nighties already fell on my arm. Nang hindi na makatiis ay hinubad na iyon tuluyan ni Trevor, leaving me only with my underwear nothing on top. Von, ha? He said in between kisses. Sa akin ka lang sasakay, Tarya, hindi sa iba, he said in hoarse voice. A moan escaped on my mouth when he penetrated 2 fingers in my base. He continued what he's doing like it's normal and the habit of him. His kisses went down to my neck, collarbone, shoulders, and back to my neck again, this time licking it. It won't happen again, promise. It's a surprise that I could still manage to say it. Really? His voice were teasing. He then pushed his finger more inside me. I kissed his lips and tried to reach his erect but he stopped me. No, you can't. Pagbabawal niya. Ngumuso ako sa kanya. Why can't I? May kasalanan ka pa. Then he smirked. What a childish remark. Out of frustration, I just kissed his lips. Pinilit kong bumangon at pagpalitin ang pwesto namin. Nang magawa ko ng pumaibabaw sa kanya ay hinawakan ko ang laylayan ng kanyang sando. Take this off, I demanded. He smirked again. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at inilagay sa ulo sa kainunan ang mga ito. I won't. The smile on his face is still there. I punched his chest. He's frustrating me. You want this off? Tanong niya sa kadahan-dahang itinaas ang damit. His abs were showing. I was about to touch it when he took his and do down to cover it. Ano ba? Reklamo ko. You are not allowed to. He smirked like a winner. Really the nerve of this guy. Fine. Saka ako dumapa na lang sa ibabaw niya, pressing my chest to his. Slowly, I traveled my hand to his erect and touched it. Nung tiningala ko siya, ay madilim ang titig niya sa akin.
I caressed it, which made him groan like a lion in the wild. "Fuck, you're teasing me too much." Saka niya ulit ako binuhat pa ilalim sa kanya. He gracefully removed his shirt and threw it. "You will regret this. Teasing me is not a good idea at all." Saka niya ulit ako siniil ng halik. He also removed his boxer shorts, which made him smirk. Aalisin din pala, pinatagal pa. He's kissing me until I was out of breath. I could also feel his erect touching my abdomen. "Come in, please," I pleaded. He obliged like a good child. He entered his half on my entrance and kissed me again. He sucked my neck that I assume will be a hickey tomorrow. I moaned when he pushed his in mine. "You're making lose my mind, Tarya." He entered inside me fully, which made me moan loudly. Mabuti na lang at soundproof itong kwarto namin. His thrusting pounded it in and out. Mixed emotion filled my body, happiness, sensation, and pain. Trevor held my waist and arm to help me get up. Umupo siya sa kama at kinandong niya naman ako paharap sa kanya. I sat between him and he penetrated his erect inside me. I hugged his nape and moved my body up and down. Siya na may nakaalalay lang sa bewang ko bilang suporta. I was the one who's controlling the rhythm, then suddenly, his grip on my waist tightened. Hindi na siguro matiis kaya siya na ang nagpapagalaw at nagtataas baba sa akin. I was just moaning loudly on his shoulders. Tinigil niya ang paggalaw sa akin at hinalikan ako sa leeg papunta sa labi. "Don't you ever make me jealous again, Tarya. You know what will happen." That was the last words I heard before passing out. Isang liwanag ang umako pa sa akin. Dinilat ko ang mga mata ko at agad kong natanaw si Trevor na tinutuyo ang buhok. Wala pa din siyang saplot pang itaas at nakakita ako ng dress shirt niya na nakasabit sa truck. "He has work, ha?" Unti-unti akong bumangon at napagtantong nakasuot na ako ng puting t-shirt niya. Napasapo ako sa noo nang maalala ang nangyari. "Morning," bati niya sa akin saka nag-spray ng pabango sa katawan bago isuot ang dress shirt. "Morning," I answered back. My voice was husky. He chuckled. "Tired, ha?" Inirapan ko siya at binato ng unan. "Dahil sa'yo," I shouted. Ngumisi lang siya at sinuot na ang coat. Tumingin ako sa orasan at nakitang 6:00 pa lang. "Maaga ka ngayon ah?" Tanong ko. "Yeah, maraming trabaho sa company." Tumango lang ako sa kabumangon para magbihis na din. Umalis na si Trevor habang nasa banyo pa ako. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, ay naghatid na ako kay Kuya Ogie. Tulog pa ang anak ko kaya hinalikan ko na lang siya sa noo at nag-iwan ng note. "I prepared a breakfast for you. Don't separate the veggies, please, Mommy." Pagdating ko sa school ay agad kong dinaluhan si Mika. "Bukas na ang start ng OJT natin," she squealed. Excited na ako. Gusto ko na nga makapunta sa Fernier Airlines. Nakikita ko kasi ang pictures ng mga artista sa Instagram na andon sa airport na yon. Parang sa ibang bansa ang datingan. Tili niya. Hindi naman ako sumagot at tumango-tango lang. Narinig ko ang buntong hininga niya. "Hindi ka man lang excited? Palibhasa lagi kang nakakapunta doon." At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.